Pinakahuli pong nadagdag sa kanila po ang Stars. Ito ho ay patuloy na sa paghakot po ng Next Led Chameleons ngayon pong paparating na PVL season. Ang pinakahuli nga po nadagdag ay sina 3-time MVP Brooke Van Sickle, Myla Pablo at MJ Phillips. Ito'y bahagi po ang naturang tatlo ng core group ng Petrogas Angels na kamakailan po lamang ay nag-leave of absence sa liga. Handa raw silang tulungan ang Chameleons na maging contenders ngayong pong season. Sa kabuuan, 14 po ang bagong players ng Next Led. Karamihan po ay mula sa Petrogas. Dahil dyan, lehitimong contenders na po ang Chameleons. Natatangkain pong bumawi matapos nga pong walang naipanalo na anuman pong laro nung nakaraang PVL Rainforest Conference. Samantala mga kapatid, lalabanan naman ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ang Amerikanang si Alicia Park sa simula po ng kanyang kampanya sa Australian Open. Pang-100 si Park sa World Rankings. Ito rin ang unang paghaharap nila ng World number 49 na si Alex Ayala. Para kay Alex, ito ang unang beses na sasabak siya sa Australian Open na gaganapin po sa Melbourne. Nakatakda ang laro sa Linggo, January 18, 8:30 ng umaga. Ang lakas mag-serve niyang batang yan, ha? Samantala po naman, itong makakalaban ni Alex. Ipapangalan po naman sa PBA legend na si Ramon Fernandez El Presidente ang Finals MVP Award ng Liga. Ito'y epektibo ngayon pong papalapit na nga ang sa Season 50 ang Philippine Cup Finals. Pagkilala yan kay El Presidente na siyang may hawak ng record sa pinakamaraming kampyonato sa PBA na 19 lang naman. Ayon po sa PBA Press Corps, nakuha nila ang basbas ni Fernandez para dito. Sinimulan pong ibigay ang Finals MVP trophy noong pong 1996 PBA season, 2 taon pagkatapos na magretiro ni Mon Fernandez. Samantala, suspendido po ang isa sa mga referee sa Game 5 ng PBA Philippine Cup Semifinals sa pagitan po ng TNT Tropang 5G at ng Meralco Bolts. 2 beses daw hindi tinawagan ng foul ang TNT sa mga tira ni Bolts guard CJ Cancino. Ang una ay ang lay-up sana ni Cancino sa huling 10 segundo na hindi raw tinawagan kahit nataga siya sa kamay ni Calvin Oftana. Pangalawa ang panablasan ng 13 Cancino sa huling possession ng laro kung saan nagkaroon din sila ng contact ni Oftana. Ang ending, wagi ang TNT Tropang 5G sa Game 5, 99-96 para makaabante sa ika-4 na sunod na finals appearance. Ayon kay Commissioner Willie Marshall, sisilipin din ng PBA Board ang officiating sa buong laro. Yan nga sinasabi natin na madalas ang referee ang nagdedesisyon kung sino ang magiging champion. Sa totoo lang. Wag naman Hindi gano'n. ba? Nasasayang eh. Dapat ang talaga laro, wag gano'n. kung meron namang replay, i-correct kung mali talaga yung tawag kasi crucial game ito eh. Hindi po ba? Ay talaga naman. Yun ang matindi Ginagalit doon. si Ate Dina Aquino eh. Sinabi mo pa, masakit Sabi mo, loob niya. nagdaramdam Ay, sorry, Tita Dina. Nagdaramdam tuloy si Ate Dina. Sana nga manonood na kami ng finals eh. Maituturing daw naman na underdog ang TNT Tropang 5G kahit na sino pang makalaban nila sa PBA Philippine Cup Finals. Yan po'y ayon kay head coach Chot Reyes. Giit ni Reyes, mas may size daw ang San Miguel at ang Ginebra kumpara po sa mga players nila. Hindi rin daw po kasing lalim ng 2 kupunan ang kanilang bench. Inaantay po ng TNT ang aabante nga sa pagitan po ng San Miguel at Ginebra at tinalo nga po ng SMB ang tropa sa Philippine Cup Finals noong pong nagdaang season kung saan ang daming injured players ng Tropang Giga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!